Mga kabombo, subong makaupod nato na ang operations manager sang YBL, si Sir Bernard Bolaño. Sir, maayong aga sa imo. Yes, good morning, ma'am. Good morning man staff sang Radyo Bombo. Mayong aga man sa mga nagapamati no sa programa sang Bombo Radio. Okay. Sir Bernard, kay finally na-neutralize na ang ginapatihan nga mastermind sa pila ka serye sang pagpamumba diri sa South Central Mindanao, particularmente pati ang inyo nga mga units diri na ulamid way back 2022 kag 2023. Ano ang reaction sa management sang YBL finally napatay na si Udstad Sulaiman? Yes, ma'am. With regards on that, no, siguro amo na siya nangin problema naton before. So kay iti normal na-neutralize na sila sa mga aton nga mga authorities. So we thankful no sa effort no sa aton nga mga PNP, military personnel. So at least medyo ma-peaceful ng aton nga area. Okay. By that time nga natabo tong nasambit kay insidente, Sir Bernard, ano ka grabe ang halit nga gintugas sa to sa inyo nga kumbiyohan, sa inyo nga kumpanya? Actually sa to nga time no si normal kita do hindi kita mapahamtang no tungod sang situation nga to kay iti ina-ensure naton abi ang safety sa aton nga riding public, no? So ang life sa aton nga mga customer, then ang property. That's why sa ato nga mga time medyo alert kita gid no sa ato nga mga niagi nga mga years. So kay iti sa nasiling ko na, so ginakabalakan naton no ang life kit sa aton nga mga riding passengers. Okay. By that time, sir, pwede nyo man ma-disclose ano ba ang ginahimo sa pagdasambit ng individual? Nagapang-extort sila sa inyong nga kumpanya? Or para mangayo man sang kwarta, ginabumbahan nila anay ang inyong nga mga unit? Actually, ato mga previous years, no, do hindi ko kaayo siya na ibalan, no, kay may mga issue, may nagatawag sa mga branch offices namon, may mga report, nga may amo sila nga pakilala nga tawagan sila, i-contact sila, but ang kuan lang no nga tawagan sila, i-contact amo to contact number. So ang aton abi ay naton ina sila natigaan sa importansya no kay once nga makakunik ka na sa ila, so mangin precedence ka mangin problema naton ina siya, ma'am. Schedule sa mga biyahe naton because nagahilapit na ang December 25, same bagyapo ng operation naton, Sir Bernard? Yes, ma'am, ang aton nga schedule nagapabilin siya nga same no. So ang aton lang ginapreparahan, so more units, augmentation no kay iti normal mag-change sabi ang interval no sa aton nga biyahe kay because sang plug sang passenger, so that's why instead na 15 minutes, so maybe siguro ba every 5 minutes dapat may ma-provide kita nga mga units, ma'am. What's silingon, sir, enough ang mga units nato to cater these commuters sa palabuton nga holidays? Yes, ma'am, actually ang aton nga franchise unit no 2 to 3 ang aton nga authorized franchise. So gina-prepare namon nga at least tani may 180 kita ka units no nga outright nga deploy naton on that mga particular days. Okay, how about sa New Year, Sir Bernard? Ano ba ang plastada? May medyo late ba ang schedule or may ano ba operation para sa mga nagapamangkot naton nga kabombo? Yes, ma'am, sa New Year, January 1, 2026 actually may ara kita sang biyahe no. Pero skeletal lang ang matabo ng biyahe naton. So mag-start ang aton nga biyahe by 8 o'clock sa morning, then mag-end kita 7 o'clock sa gabi. Sir Bernard, panawagan niyo po sa lahat ng mga kabombo natin na nakikinig from Luzon, Visayas at Mindanao. Go ahead po. Yes, ma'am. Thank you very much no sa opportunity na binigay mo sa amin o sa akin. So ang sa akin lang panawagan siguro no sa mga riding public na magbiyahe during that season, especially ning coming Christmas season. Kung maaari po mangin vigilante tayo kung in case man na mayroon tayong ma-observe na parang kadududa na pasahero o yung mga bagay, yung mga bagahe na unattended, kung pwede po may report natin sa ating conductor o sa driver po para mabigyan natin ng immediate na aksyon. Okay, madamo gid nga salamat, Sir Bernard, kag bayong aga sa imo. Thank you.